Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Ame from Japan, Kabayan Virgo. This reading is for you. Tingnan natin na iyong August 22 to 29, 2026. Maraming salamat po na sa mga subscriber, yung subscriber cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nagpa-personal reading, salamat po. Kung gusto mo ng personal reading at energy mo lang talaga ang gusto mong kuhanin natin, punta lang kayo dyan sa pinaka-YouTube ko o kaya sa description below. Nandiyan po yung link ng aking FB. Pakitext na lang ako or i-message nyo ko, no? Para sa detalye. O ilalagay ko dyan sa aking screen ng video yung aking FB. I-check nyo na lang din maigi para hindi kayo mabudol. Kasi may nanggagaya kay ate. Energy reading, hindi mo personal reading ha. Energy reading tayo. Vice versa. Okay. Meron ka 1, 19, 29, 32, or 3. Maring connected sa yung mga number na yan. Or magkakaroon ka ng connection sa number na yan. Also, we have the Aries, Leo, Libra, Capricorn, and Gemini. Pwedeng ganun din. Connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay, Virgo. Nandito yung sitwasyon, may mga bagay ka na naghahanap ka o may mga bagay ka na iniisip at naghahanap ka ng mga information, no? In some aspect of your life, may mga parang you want to structure o parang may gusto kang gawin na situation or responsibility na gusto mong gawin o sitwasyon na gusto mong aksyonan or gusto mong panindigan. May mga bagay na iniisip mo na gusto mong mapagwagian yon o gusto mong mag-success o gusto mong matapos yung sitwasyon na yun, ano, na doon sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, ay tarot reader ka? Iba sa inyo, maybe you are a tarot reader or pwede rin naman na meron kang makakilala na tarot reader o nagpapataro ka. Kung ano man yun, ano. And then also is, maaaring magkakaroon ka ng connection sa isang babae. Yan. Maaaring ko-connect sa sa'yo or ko-connect sa'yo or kung ano man yan, questioning, quarrel, or quarrent in some aspect of your life. Handito rin yung point na merong message eh. Maaaring yung babae na yon is magme-message sa'yo or makikipag-communicate sa'yo. Pwede na doon sa point na yun, ano? Or may marireceive ka sa kanyang news. Pwede na doon o may sasabihin siya sa'yo. Or kung kanino man manggagaling, lalaki man yan o babae. Meron ka daw gagawin or meron kang umpisahan, maybe an activity, parang nandun sa point na yon. Pwedeng may mga situation na magkakaroon ka na connected with comes to papers and documents. Pwede na doon sa point na yon, may mga situation na maaring related to a government, official building, or something na authority situation. Pwede yung mga lalakarin mo if ever na meron ka o asikasuhin mo kung saan mo kukonek yan. Andito rin yung point na may taong mataas ang ego, no? Sa iba naman sa inyo is meron kang mga ini-imagine, parang may mga i-imagine ka o isipin or medyo may mga sitwasyon na maaring may inspire ka or may ikaka-worried or may konting emotional para naman sa iba. Yun ang nakita ko sa iba. Dito rin yung mga papuri o pasasalamat. Ikaw ito sa kanya or may tao na magpapapuri at pasasalamat sa iyo. Vice versa, ha? And then also is may tao na hindi ko alam in what way siya, pwedeng yung may tao na kukonect sa'yo or ikaw ang kukonect sa'yo who is in a distance. Pwede sa ibang lugar, nasa ibang bansa, sa probinsya, kalapit baryo. Vice versa, ikaw sa kanya or siya sa iyo. Or sa iba naman is merong tao na magkakaroon, hindi ko alam kung ihihiwalay niya yung sarili niya sa iyo or ikaw inihihiwalay mo yung sarili mo sa ibang tao at mas gusto mo lang kasama talaga yung mga taong na gusto mo or yung mga talagang trusted mo or may taong ganun sa iyo, no? Vice versa sa iba sa inyo. May nakita din ako na doon sa travel, no? Maaaring magkakaroon ka ng travel, malayo man yan o malapit. May mga lakad, kumbaga, no? Sa iba sa inyo. Meron din ako nakikita na may mga pag-uusapan kayo related
Kasi there's a vehicle din ako na nakikita dito. Pwede may pag-uusapan kayo related to vehicles, magpapagawa ng vehicles, may problema sa vehicles, bibili ng vehicles, kung ano man yan. Basta may vehicles ako na nakikita sa iyo. And then also is may mga movement and merong changes of journey situation Parang may i-change na situation or magkakaroon ng changes when it come sa mga sitwasyon mo sa buhay mo. Parang may changing situation na doon sa point na yun, sa iba, sa inyo. Yun na nakikita ko. And then, ano pa? Actually, wala na eh. Andun na yung point na nasabi ko na lahat. Dito na tayo sa yung repeat. Ang galing mo pareho, oh. Maaari nakakita ka ng mga repeating numbers or connected ka sa mga oh, yung ganda, oh. Connected siya lahat, oh. Or connected ka sa mga number to. Tandaan mo na your angel is trying to connect sa'yo, kaya ka nakakita ng mga repeating numbers dahil may gusto siyang sabihin sa'yo. Actually, 4 siya lahat, di ba? Ibig sabihin, maganda siya. Okay, there's a big break coming sa'yo. May mga situation of innovation Ibig sabihin, a breakthrough or may mga innovation or i-innovate ka. Ila-level up or magkakaroon ng mga leveling up. Sa iba naman, pwedeng nahado sa may mga creation ka. Tulad ng sabi ko kanina, may mga creativity ka na gagawin. Yung movement, also may mga ipaprogress ka raw. Maybe meron kang pupukusan na goal kasi there's a starting situation din tulad ng sabi ko kanina. And then also is makaka-receive ka daw ng gift or ikaw ang magbibigay nito. Ang sinasabi ito. And handito rin yung point na mas more ka ata, iba sa inyo, mas more ka mag-focus when it comes sa sarili mo, no? Mas magiging aware ka, mas magiging magkakaroon ka ng self-care, pwedeng na sa point na yun, or may mga, ano ba to? Focusan mo yung sarili mo actually when it comes to sa situation na yun. Also, there's a completion situation o may uumpisahan ka at tatapusin mo yun o may uumpisahan ka na tatapusin mo hanggang huli. Pwedeng na doon sa point na yun, no, sa iba sa inyo. Andito rin yung point na mas more ka magtatrust sa yung intuition. And then, kumbaga, nahandito rin yung point na you are very talented person din, nahandun din sa point na yun. May sinasabi na there's a reward na marireceive mo. Ibig sabihin, meron kang gagawin or may ginagawa ka talaga na magbabak yun sa'yo. As in, magbabak siya. Tulad na sabi ko ng mga idapas, diba? What goes around comes around, diba? Yun yung magbabak. Yung mga ginawa mo, magbabak sa'yo. As in, yun ang sinasabi dito. And then also, there's a new beginning, tulad ng sabi ko kanina. And merong, kasi this is a completion din, completion. May mga it's up to you. Meron kang gagawin na either magdadalawang isip ka na doon sa point na yun, or pag-iisipan mo talaga, gagawin ko ba ngayon, bukas na lang, sa next na lang, or pwedeng mag-aalinlangan ka. Sa iba, ganun, ha? Yun ang nakikita ko dito. But still, there's an action ka na gagawin. Magkakaroon ng mga self-realization in some aspect of your life ang sinasabi, no, sa iyo. Tingnan natin, ang iyong angel is the 101. Ibig sabihin, completion din yan. The ending and the beginning. Yan, spiritual awakening, maaaring magkakaroon ka ng mga spiritual awakening, maaaring may mga bagay na matatabuhan ka, may mga bagay na marirealize mo talaga na ay ganito, ganito pala dapat, tama pala to, okay, ganito. Pwedeng natin sa point na yun. Okay, there's a new beginning, personal development, magkakaroon na ng development, prioritizing creativity, ibig sabihin talaga may pupukusan ka, no? And heading in the right direction. Nasa tama kang direction. A new phase in religious or spiritual quiz. Diba sa inyo, ano kayo, awakening, no? Nandito kayo sa point na yun, magkakaroon kayo ng awakening talaga. You're going through a spiritual awakening which can feel like dark night of the soul. You're on the path to enlightenment and this too shall pass. Ang ganda nito, oh. Maaring iba hindi naiintindihan, no? When it comes to an spiritual awakening, ito yung situation na may sitwasyon sa buhay mo na malalakpasan mo or may sitwasyon sa buhay mo na ilelet ko mo or
i-change of decision ka, or nandun yung point na pagtatapos, no, nandun sa point na yon. Mamumulat ka sa isang sitwasyon, mas mararamdaman mo, ibig sabihin mas mararamdaman mo ngayon yung paggaang na sitwasyon kasi may mga bagay na magre-release sa sarili mo. Mararamdaman mo to. Halimbawa, basta mararamdaman mo, baka may ginagawa ka rin ano, sa sarili mo, kaya mas gagaang yung situation mo this time, yung energy mo this time, mas gagaang than the past na naging hard tsaka difficult yung mga situation mo. Ngayon, mas mafe-feel mo yung pagbabago na ito. Kaya nahadon pala yung situation of change of journey. Yun yung nakita ko kanina. May change of journey na magaganap sa iyo. Kasi we have also the awakening. Okay, tingnan natin ang iyong energy. Energy ni Virgo, please show me. Okay, Magician. Okay, when it comes sa yung energy is, may mga bagay ka daw na pinag-iisipan. Parang may pinag-iisipan ka na isang sitwasyon sa buhay mo na gusto mong gawin, gusto mong aksyonan, gusto mong i-move, gusto mong sabihin, gusto mong i-pursue, mga ganong sitwasyon. Pero, nafe-feeling drained ka. Parang it's more on thinking yung nakikita ko sa'yo, no? Hindi ko alam why. Yun ang nakikita ko dito. May pinag-iisipan ka raw. May mga bagay ka na gusto mong ma-achieve, ma-fulfill, or yun. As in yun. Kasi medyo may konti lang. Hindi naman totally mabigat, pero there's a frustration lang. Siguro medyo napofrustrate ka lang ng konti. Siguro hindi mo alam paano ko gagawin to, paano ko umpisahan to, or kung ano man yan, no, pag-aalinlangan sa iba. And then also, is what comes sa yung it's more parang, alam mo yung point na sinasarili mo yung mga bagay o situation mo in life. Nandun ka sa point na yon. And then also, when it comes sa yung energy, may konti lang sigurong worrying, lungkot, or pag-aalala talaga. Ay, ganun din, worrying, pag-aalala, isa lang pala yun. Yun, may mga ganun sitwasyon ka, no, na iniisip na nakapagpapa-frustrate or negative or drain sa'yo. Pwedeng na doon sa point na yun. Nakakapagbigay ng konting bad emotion sa iba. Yun. But still, nandun ka naman sa point na hindi ka, parang alam mo yung with your own lang, sarili mo lang. Hindi ka naman ganun ka speaking out sa iba rin kasi maaaring may mga dadamdamin ka lang o kikimkimin na ikaw lang din nakakaalam. Pwedeng na doon sa point na yun, sa iba, sa inyo. Sana hindi kayo malungkot. Sa iba, maaaring may ikilulungkot kayo. Yan. Tingnan natin. Parating. Pwedeng may mga hinihiling kayo na hindi pa siya nangyayari, or may mga delay situation, or nadidelay, i-delay, napagdidelay, napagpapaliban, ganyan. Parating kay Virgo. Energy reading, ha? Parating po. Okay. Parating sa iyo. Parating sa iyo. Okay, parating sa iyo, may sitwasyon ka daw na magaganap o mangyayari o maaaring nangyari na ngayon o mangyayari pa lang sa iba na madi-disappoint ka. Tapos may sinasabi dito na pagbalik. Hindi ko alam kung ano yun parang may returning situation. Hindi ko alam in what way, kung saang aspeto ng buhay mo. Basta may returning situation ako na nakikita dito. Yun. And then also, halimbawa,
when it comes to returning, halimbawa, meron kang babalikan sa nakaraan o kaya meron kang um, i-return na situation, pwedeng mga object, material, kung ano man yan, basta or basta may returning eh. Iba-iba kasi kayo eh. Maaring ito is a valuable things na maaring ganun, pwedeng pera, pwedeng mga equipments, pwedeng mga object, pwedeng ganyan, o kaya sa iba naman is maaring may babalikan ka sa nakaraan. Halimbawa, meron kang hindi natapos na sitwasyon sa iba, di ba? Meron kang hindi natapos na sitwasyon. Babalikan mo yun to finish it. Pwedeng ganon, no, sa iba. Kasi hindi kayo pwedeng pare-pareho. And then also, parating sa'yo, there's a bad news. Yun nga lang, hindi rin maganda. No? Pero syempre, is think advance. Ibig sabihin, think advance para hindi mangyari yung bad news na yun. Yun ang nakikita ko dito ha. Kailangan pag-isipan nyo. Kailangan siyasatin yung maigi. Parating din sa iyo is may pain ako na nakikita sa iyo. Hindi ko alam kung yung iba sa inyo is may sakit kayo sa bandang gitna ng katawan or someone who's connected sa iyo or pwedeng bandang tiyan siya or pwedeng na sa iba is baka nga may sakit kayo or may nararamdaman kayo or yung mga mahal mo sa buhay. Sa iba baka sinisikmura kayo, baka may nakain o nainom ka na makapagpapasakit ng ano mo, tiyan mo, LBM, o kaya naman baka naman you're taking exercise, 'di ba? Kaya sumasakit din yung ano mo, yung bandang gitna or tiyan mo, pwedeng nandun sa food. Or kung babae ka, syempre menstruation yun, di ba? Kung ano man yan yung dahilan, be careful na lang din sa iba sa inyo. Nandito rin yung point na may mga multitask. Baka busy rin yung iba, may mga multitask o multiple priorities ka daw na gagawin. May mga action and decision ako na nakikita sa iyo. May mga sitwasyon daw na magtitiis at magtitimpi ka. Nandun sa point na yun. Magtitiis at magtitimpi ka pero gagawin mo siya, parang nandun sa point na parang pagpuprosigahan mo pa rin siya at pag magtsatsaga ka at you're ready to fight dun sa sitwasyon na yun. Sa iba is ganon. And then also, nandito rin yung point na nagkakaroon ka na parang you're researching for something no? Parang hindi ko alam kung mahilig ka lang talagang magsiyasat or pinag-aaralan ka, may inaaral ka, may inaalam ka, pwedeng nandun sa point na yun, or may research, yan, mga ganon sa iba. And then also is there's a reward and success na mangyayari sa buhay mo dahil sa ginagawa mo because sa effort na binigay mo. Ibig sabihin, marireceive mo yung effort and success na yun. Yun ang nakikita ko dito. May mga time daw na siguro talagang parang nahandito siya, no? Parang nagkakaroon ka ng nandito pala siya. Nagkakaroon ka ng worrying, stress, anxiety, or feeling burden o may mga parating na gano'ng sitwasyon. Kaya sabi ko before mangyari yung mga bagay o sitwasyon, iwasan mo na agad, think advance talaga. And then also is, baka naman sa inyo is may insomnia kayo or baka naman palaging sumasakit yung nyo, yung ulo nyo, no? Kaya medyo ingatan nyo lang din yung sarili nyo. O kaya naman, baka naman din night shift ka, o kaya naman is late ka na natutulog, pagising-gising ka, or maaga ka nagigising, baka isa rin yun, bumawi ka na lang din sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko. Pero alam mo, may sitwasyon o may problema na magtatapos sa'yo. May completion din kasi, di ba, sa situation. Yung gagawin mo, matatapos siya. As in. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. May duty kang gagawin, responsibility. Tama, may 3 kang 9, no? 999. Uy, congrats ha. 3 yung 9 mo. Tama nga, meron kang reward na makakamit. Or blessing na makakamit, as in. Meron kang no? Yung iba sa inyo parang meron kang sinisiyasat. May mga bagay na magkakaroon ka ng urong-sulong. Ganyan. Parang dapat ba ganito, dapat ba ganyan, kailangan ba, eto ba, ganun ba. Parang may ganun ako nakita. Tapos yung iba, natural na yung pagmumuni-muni. Ganun naman talaga kayo, di ba? Okay. Dapat iwasan.
dito pa lang kami. Nag-alarm ka na. Dapat iwasan. Dapat iwasan ni Beer. Thank you. Okay, we have the sun, no? Okay, dapat mong iwasan. Syempre, alam mo yung point na, tulad na nakita ko kanina dito, di ba? Yung kimkimin mo, yung mga dapat kimkimin. Kung kailangan mo na you need to speak out, kailangan mong magsalita, or magsabi sa ibang tao, sabihin mo, okay lang yun. Basta yung trusted person, Yan, iwasan mo yung mga situation na may stagnant ka, or mababurnout ka, ma-anxiety ka, o yung mga magiging chaos. Tsaka, syempre, yung mag-isolate, diba? Iwasan mo rin yun. Yung ikaka-frustrate kasi yun din yung lumabas kanina. Tsaka yung makisaw-saw sa mga chismis, iwasan mo yung mga chismoso-chismosa, pangloloko o pandaraya, o yung mga taong ganon, yung mga cheating situation. Kung ikaw iwasan mo, or kung may mga taong ganon, umiwas ka para hindi ka rin maabuso. Think of negativity at mawalan ng pag-asa, mapanghinaan ng loob, magkaroon ng self-doubt, tsaka syempre, yung malack of clarity is some aspect of your life. Ganyan. Kung may mga bagay na kailangang i-let go, tapusin, aksyonan, gawin mo. No? You need to take a risk din sa mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo, sa nakikita ko dito. Syempre, handun yung point na yung malack of direction ka talaga at magkaroon ka ng pagpapaliban. Iwasan mo na lang din, Kasi pagka nagkaroon ka ng pagpapaliban, baka mamaya kinakailangan naman talagang action na, tapos hindi ka nag-action. Mag-cause pa talaga siya ng problem, ng burden, or ng frustration, di ba? Kaya, or ng bad news, kasi may nakita tayong bad news kanina, di ba? Kaya, ibig sabihin, be careful. Talagang as in be careful. No? Yung mga taong sinungaling or ikaw, iwasan mo yun, mga manipulative, mga taksil. Tingnan natin ang love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Virgo in love. Kung sino man ito, energy reading, vice versa. We have the lovers. Love po. Thank you. Okay. When it comes sa love, kung single ka, LDR kayo? Maaaring iba sa inyo is LDR kayo, no? Sa iba sa inyo. Kung may nakakausap ka na, may nakakausap ka nga. Isa, dalawa? Pero alam mo, binibigay niya yung effort niya sa'yo, no? Ano siya, nagbibigay siya ng effort sa'yo, hinahabaan niya yung pasensya niya, or vice versa, sa nakikita ko dito. Pero bakit may ganun? May something. May unfinished business to. Itong tao na to. As in. Hindi ko sinasabi na na masama siya. Pero alamin mo kung ano yun. Bago ka pumasok sa sitwasyon. Kasi, baka naman ikaw to. Okay, kung sa mga nagkahiwalay dyan, sa mga nagkahiwalay, nagkaroon ng paghihiwalay. Kumbaga na doon sa point kasi na ibigay mo talaga yung effort mo. Yung hard work mo pagdating sa connection na ito, sa nakita ko dito, kumbaga is, kung dumating yung point na na may mga bagay kang gusto sabihin sa kanya pero hindi mo nasabi, vice versa, maaaring iba sa inyo talagang nagbulag-bulagan ka when it comes in this connection. Sobrang patient, sobrang patient. Kaso yun nga lang, nagkaroon ng betrayal, patataksil, tapos na doon din yung sa iba sa inyo maaring iniwan din kayo sa ere nitong tao na ito, sa nakikita ko dito. Yun, na loss of thought ka, and then yun, medyo hindi naging maganda yung connection na ito. Pero dito sa sitwasyon na to, is isa sa inyo is nahandoon sa back and forth situation na they still holding this connection. Kumbaga, kahit na sabihin mo na totally nag-let go or na talaga yung situation. Hindi ko alam why pero maaring in a part niya is na nag-back
nag-back sa kanya, parang nag-boomerang, maaring iniwan niya, di ba? Maaring nag-boomerang sa kanya ngayon, yung ginawa niya sa'yo, kaya nagkaroon siya na pagja-jangling this time, at may mga bagay siya na parang na-hold niya yung situation. Sa iba naman is, kung matagal na kayo nagkahiwalay, sa iba naman is nandun yung point na nagkakaroon siya ng back and forth situation, pero gusto niya daw ng union. They still holding this situation or connection, kumbaga, para sa kanya hindi pa to tapos. Ganun na doon sa point na yon. Ako nakita sa kanya. Vice versa. And then also, sa mga may third party relationship, may third party relationship, siguro yung iba talaga, hando ka na lang sa point na hindi mo alam kung kakaliwa ka o kakanan ka. Di ba? Pwede rin kasi na may iba sa inyo, baka kung may kausap ka na, di ba? O kaya naman is, kung wala man, kumbaga both of you may kausap na. Kung wala naman, na doon sa point na yun na hindi mo alam kung kakaliwa o kakanan ka. Hinahabaan mo pa rin yung pasensya mo. Siguro nga, baka may connection pa, kung lalo kung may mga anak kayo, di ba? Yun. Well, nagkakaroon naman ng pagkuplano, but still, is nahahatak pa rin ng sitwasyon. Hindi ko alam in what way, nahahatak pa rin ng sitwasyon na ito yung isa sa inyo. Nandun sa point na yun. Parang ayaw pa rin, hindi ko alam why, pero parang ayaw pa rin niya mag-let go, ayaw mag-let go pa rin ng isa. Yun. Sa mga walang third party, dito sa energy nakita ko dito, very hard work naman yung isa sa inyo, no? Napaka very hard work. Alam mo yung point na kahit na may nararamdamang pain or may mga nararamdamang lungkot o may pinagdaan ng mga problema, na handun yung point na you feel at peace. Kasi nakikita mo naman or vice versa, yung sitwasyon na to na nandun talaga yung effort. Either ng effort mo sa kanya, na effort niya sa'yo, or both of you nagbibigay talaga ng effort, ng hard work sa situation na pag-uusapan ng mga dapat uusapan. Siyempre may mga time na yung kinikimkim na lang din ng isa, siguro na sa, but still, handun yung patient ng isa. Kumbaga, parang kung LDR din kayo, no, sa iba ba kayo LDR, kumbaga nandun sa point na yun, I will do my best to give you para maibigay ko sa iyo yung buong mundo, parang nandun sa point na yun, alam mo yun, nandun yung point na yun. O, di ba, san ka? Sana all. Kumbaga, nandun sa point na, hindi siya, alam mo yun, yung point na, may mga plano, ako nakikita sa inyo, may mga pagpaplano, na either ikaw sa kanya or siya sa'yo, ha. May plano naman ako nakikita. But still, ang nakikita ko kasi dito, merong situation in this connection na sa iba ha, sa iba na hindi ko alam why, parang may tension na hindi pa totally nare-resolbahan. Hindi ko alam kung saan aspekto naman yun, sa physical, sa health issue, sa mga bagay na nakaraan o sitwasyon. Pwede isa sa inyo maaring may sakit, na doon sa point na yun, baka isa yun sa iba, sa inyo, di ba? O kaya kung ano pa yung mga tension na hindi pa totally resolved when it comes in this connection, sa part mo man or sa part niya, or in this connection, pwedeng nandun sa point na yun. May nakikita akong ganun. Tingnan natin ang iyong money and trabaho. Money and trabaho. Virgo. Money and trabaho. Okay. Ano ba yan, ate? Okay, kung wala kang trabaho at gusto mong umalis man o gusto mong maghanap ng trabaho, yes, mag-apply ka. Matatanggap ka. As in, maaring may dalawang opportunity na papasok o darating sa'yo, pamili ka na lang dun. Kung iba sa inyo, naguguluhan kayo para gusto nyo mag-shifting, okay lang yun. Mag-ano kayo, matatanggap po kayo. Matatanggap po kayo. Hello, ate. Okay, so may mga trabaho dyan. May mga trabaho, hindi maaalis kasi yung mga tao inggit, maiinis, mga tao na may masasabi sa'yo, mga tao na
na magkakaroon ka ng mga tension, disagreement, battle, ganyan, may inis, may irita. Natural na kasi yun eh. Kasama na yan ng buhay natin, alam mo yun. Kumbaga yun yung mga tao na may pagka-insecure sa buhay. Yan, may mga taong maigo, ganyan, ay hindi sila very cooperative pagdating sa'yo. Well, okay lang yun kasi kumbaga hindi nila kaya yung power mo kaya sila nagiging ganun. 'Di ba? Yun yun. Kumbaga puwedeng pinag-uusapan ka talaga nila sa iba. Kasi pag-uusap ang daming tao ako nakikita sa'yo, hindi ko alam kung ano yun, why, maaaring marami kang makakausap or marami kang makakasalamuha o makipagkasalamuha ka talaga sa maraming tao o yung trabaho mo talaga is maraming tao talaga 'no, na nakakasalamuha. Puwedeng nandun sa point na yun. Well, dermatology ka na lang dun sa mga tao na yun 'no, at saka wag ka na lang din makisawsaw sa kanila baka naman ikaw pa yung founder ha. Okay. Sa iba naman sa inyo, sa pera mo, there's a victory and success happen to your life. Ibig sabihin, may mga achievement of goal. Ako na nakikita sa'yo. Oo, may mga struggle. No? Magkakaroon ka kasi ng mga struggle. But still, yung struggle na yun, malalakpasan mo siya eh. As in, malalakpasan mo siya. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Sa pera mo, victory and success, achievement, andun din yung point na sa iba sa inyo, kasi may shifting situation kasi ako nakikita sa iyo eh. Tapos ang daming maning lumabas, tapos ang dami ring 9. Tumaya ka. No, hindi siya ganun kalaki actually eh. But still may mananalo. Sana energy mo nakuha ko. But still may mananalo no ako nakikita. 'Yun. Ako nakikita dito. And then also sa pera mo kasi merong pagtatapos eh. May matatapos na sitwasyon, hindi ko alam why. May pagtatapos, sabihin may paglaya. No, siguro nga yung hardship and difficulties in the past, ngayon makakaramdam ka ngayon ng pagkaanan, paggaang ng sitwasyon. Yun ang nakikita ko sa dito. Sa iba siya, siguro may magkakaroon lang kayo ng mga issue when it comes sa mga kapatid mo o kaya sa mga kasamahan mo sa trabaho o kaya magkakaroon ka ng mga issue na magkoconnect yung pera, ganyan. Halimbawa, trabaho, mga business, negosyo, or mga, kung may mga bibilhin ka, pwedeng na, basta related ang money. No, magkakaroon ka lang ng mga issue na related doon. Pero hindi naman pangloloko yung nakikita ko eh. Hindi siya pangloloko, ano lang siya. A little bit of pangloloko, pero siguro it's more ano lang siya, messy. Ganun din yun natin. Yung maliit lang siya, hindi siya yung ano na i-scam kita, hindi. Maliit lang. Halimbawa, bumili ako ng mantika, pero dumating sa akin toyo. Yung mga malilit na bagay lang. Ganun. Yung mga ganun lang. Example ko lang yun ha. Yun. Well, congratulations kasi maganda yung bara mo. Arigato namaste, God bless.